Hello guys, welcome to my channel sa Signal Express. So ngayon is mag-unbox tayo ng bago nating modem. So itong modem na to is recommended ko sa mga hirap mag-setup ng mga lumang style ng modem. Ito, 'di ba? Yan, ito. Yung mga old style modem natin, ilalagay ng SIM, then ito yung nasa loob ng bahay. Tapos gagamitan mo ng cable dyan, tapos itong cable, ito ipapagapangin mo sa loob ng bahay, tapos lalagyan mo siya ng antena. Ito yung antena, ito yung lalagay mo sa, nakikita sa mga taas ng bubong, sa mga itututok natin sa mga tower, iikot natin ng ganyan. Ito yung hahanap ng signal. So ngayon guys is hindi na natin kailangan yan, hindi na rin natin kailangan ito. So gagamit tayo ng Hyper Moonlit. Yan, so bago yung Hyper Moonlit, ito yung mas high-end niya, yung Suncom CPE 520. Sa 5G outdoor modem, so pwede siyang maulanan, maulanan, maarawan, pwede siya. Ito yung ilalabas mo ng bahay, then ito na yung sasagap ng signal. Then UTP cable yung gagamitin. So recommended ko ito sa mga namamahalan sa Starlink. Kasi magkano Starlink ngayon? 30,000, tapos magkano yung monthly niya? Nasa 2,700, then iba 4,000. So ito yung mga nire-recommend kong gamitin. Pwede naman sa lahat ng type ng location, sa city, tapos sa mga bundok, pwede rin, mga dead spot, tabing dagat. Ito. Then kung gusto niyo ng medyo mura at mamahalan pa rin kayo, kasi nasa 17,500 to, ito na yung pinaka-recommend ko. Hyper Moonlit 4G Plus. Ito siya guys. Yan, sa 19 dBi outdoor modem. So ito na po yung design niya. Yan, andito na rin yung SIM. So ito po yung itsura niya. Yan. Ito yung kakalabasan niya, Hyper Moonlit 19 dBi. Recommended up to 15 km guys. 15 km. So mas malapit, mas maganda. So recommended din siya sa city, pwede rin to. Tapos sa mga bundok, sa mga dead spot, pwede to. Like sinabi ko kanina, magandang alternative to sa mga out of budget, sa mga namamahalan sa Starlink. Pwede to. Ito yung pagkatapos ng Starlink, kung di nyo kaya, ito yung next na pwede nyong pagpilian. So ang ginagawa dito guys, ito yung itututok mo sa tower. Yan. Tapos dito mo ilalagay yung SIM. Yan, tanggalin. Yan, dito ilagay ng SIM niya. Ayan, oh. Tapos, open line to. So, any SIM pwede. Globe, Smart dito. Pwede. May, ano din siya, band locking na din. Tapos, may change IMEI. So, lahat ng promo gagana dito. Kung nagtitipid yung mga promo, 600 pesos lang. 1 month unlimited na, diba? 600 pesos. Internet lang ang kailangan mo. Kaysa mag-load ka ng 3,000, 5,000 month, yan laki ng matitipid mo. Kasi pwede mo siyang palitan ng IMEI. Ito siya. So, isa Cat6 router ulit. Sabi ko diba, Cat6 router, ito. So, same siya ng B52565A o yung tinatawag natin na Mamba. So, dalawang band ng pwede mong pagsamahin. Ang tawag ng carrier aggregation. Yan. So, ang disadvantage muna nito is, yun nga, yung SIM niya nasa labas. So, pag nilagay mo yung SIM, inilabas mo ito ng bahay, tututok mo sa tower, kung saan maganda yung signal, ando na yung SIM. So, hindi mo siya basta-basta pwede palitan. Pero, yung advantage niya guys is, yung paggamit natin ng cable. At yung isa pa guys, yung signal loss niya, kasi diba ito na yung router, ito na yung antenna, halos wala na siyang cable na ginamit. So, wala na siyang signal loss. So, mas magiging maganda yung output ng signal ng Hyper Moonlit. Ang kailangan na lang natin is UTP cable. Recommended ko yung Cat6 na pure copper. Gumamit ako ng 50 meters Pero, based sa mga ibang may gumamit na ng 80. Pero, recommended ko lang up to 60. Pero may gumamit na ng 80. Okay naman daw. Pero recommended ko up to 60, mas maikli, mas okay. Hindi naman kailangan ng mahabang cable, wag din nyo masyadong kabaan. Pero kung kailangan, saka kayo gumamit. Yan to. UTP, lagay mo siya dyan. Tapos takpan mo lang nito. Tapos, yun nga, 60 meters.
pwede. Tapos powered siya ng PoE. Pagkasalpak mo sa PoE, ito yung sa loob ng bahay. Then, tutok mo sa tower. Tapos, kailangan mo lang ng additional router, any router. Kahit yung mga luma nyo modem, pwede yun. Pang broadcast ng Wi-Fi. Pero kung mas magandang router, kung mga Wi-Fi 6, mas maganda yung output ng signal. So, pang PoE, gagamit kayo ng additional UTP cable. Kahit na direct na sa mga sa AP, direct sa bendo. UTP papunta sa bendo, pwede na yun. Mas matipid, di ba? So, dito, UTP papunta sa router. Tapos siya yung mag-broadcast ng Wi-Fi. So, after nun, so, yun na siya. Panoorin nyo yung next video nito, guys. Kasi mismo ito, walang putol Kaya wag nyong i-skip. Panoorin nyo paano ko ginawa yung 50 meters na LAN cable. Pinagapang ko sa daan, ilang poste dinaanan, papunta sa bendo. Magkakaroon kayo ng idea, mas matipid. Hindi na bumili ng GI pipe, hindi na bayad ng manpower. Tapos ang baba pa ng setup ko, hinanapan ko lang saan kasi taas ng area daming puno. Tapos doon sa looban, mahina. May signal naman pero mahina. So ang ginawa ko, 50 meters yung ginamit ko. Panoorin nyo guys, huwag yung puputulin. So guys, ito na yung setup ko na sinasabi sa inyo. Yun yung HiPet unit ayun sa poste ng ilaw. Nakikabit lang tayo sa poste ng barangay. So yan siya. HiPet unit 19 dB. Andyan yung SIM. Tapos ito yung open area guys. Andun yung tower. Medyo malayo-layo din yan. Yan. So yun yung HiPet unit. Yun yung tower. Tapos ito yung malapit dyan yung UTP cable ay galing dyan. Ayun yung haba ng cable. Tingnan nyo guys. Yan yung pure copper Cat 6 outdoor UTP cable. Yan. Solid nyan. So, galing doon sa poste ng ilaw. Doon yung tower. Doon nakatutok. Tapos, andyan rin yung SIM. So, yan yung UTP. Yan, lakad tayo. Papunta doon sa dulo na yun. Yan. So, ang haba niya, no? Ayun yung bahay na pupuntahan natin. Kikita nyo guys, ang tataas ng puno. So, ang hirap pag setup dyan ng antena. Kasi yung antena, kailangan niya line of sight Yan. Di ba? Ang haba. Balikin natin guys. Balik tayo. Yan. Ito yung bendo natin, Tingnan nyo. So, yan dyan po yung piso wifi ko. Sipin mo, tagtayo ko dyan ng ilang poste, ilang mabibili ko dyan. Yan yung bendo ko. Andyan yung PoE adapter niya. Yan, Kasak dyan yung power supply. Yan yung router. Yung sa bendo. Tapos, yan. Diyan ko pinagapang yung cable. Tapos, doon sa dulo yung ating Hyper Moonlit. Yan, Ayan. Guys, tingnan nyo ulit yung area na taas ng puno. So, hirap pag setup pa ganyan Hirap hanapan ng signal. So, lakarin ulit natin pabalik. Tingnan nyo ang layo nung panggalingan ng modem UTP cable galing do sa bendo. Punta doon. So, talagang sulit guys. 50 meters ang ginamit ko dyan. Yun lang yung pinakamahal kong ginastos dyan. Tapos wala na. Yun na guys. Kung old style modem ang ginamit ko dyan, laki na mauubos ko yan. Tapos andun lang sa labas yung modem natin. Andun na rin yung SIM. Yun lang yung disadvantage yan. Pero mas naging maganda yung signal natin. Ayun diba? So sa mga gustong bumili, PM nyo lang Signal Express. Available po yan. Sa akin lang yan available guys Yan po. Check ulit natin. So, papunta doon sa ating piso wifi na yon sa dulo doon. So, yun lang po. Maraming salamat sa mga nanood ng video natin.